Samantala, assistance at deployment ng kapulisan sa ikinasang 3-day transport strike simula ngayong araw. Ating pag-uusapan kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Major Asilo, magandang tanghali po. Major Asilo. Joey and Yusik Margarita. Yes. Sige, ma'am. Ma'am, kamusta po yung kamusta po yung monitoring ng NCRPO sa unang araw ng transport strike? Sa ngayon po, naka-full monitoring po tayo mula madaling araw pa lamang at lahat po ng ating district commanders ay naka-alerto at naka-focus sa convergence points upang matsak po na walang pagkaantala sa biyahe ng ating mga kababayan. Sinusunod po natin ang direktiba ng ating Regional Director, Police Major General Anthony Aberin, na siguraduhin ang strike ay hindi magdudulot ng panganib o malawakang pagka-stranded ng ating mga commuters. Ma'am, ilang tauhan po ba ang dineploy ng NCRPO para po tiyakin ang kaayusan at kaligtasan po ng publiko sa transport strike ni ito? At saan po ba yung mga lugar po na kung saan sila idineploy? Paabot po ng 7,137 personnel po ang nakadeploy mula December 9 hanggang 11. Ito ay binubuo ng fixed post, mobile patrols, motorcycle riders, foot patrols, traffic personnel, border control teams, CDM forces at ganun din po meron tayong mga drone operators. Meron po tayong malaking deployment na nasa area ng Quezon City, nasa 1,800. Kasunod po nito ang Northern Police District na merong 1,683. Sa Southern Police District naman po meron tayong 1,358. Sa Eastern Police District, nasa 1,165 at sa Manila Police District ay 1,131. Nakafocus po ang mga ito sa high-density routes, transport hubs, business districts at areas na traditionally affected ng ating mga strikes. Major, kamusta po yung pakikipag-ugnayan nyo sa ibang ahensya ng gobyerno gaya ng MMDA, DOTR, pati na rin po sa mga LGU para tiyakin pong hindi gaano maaapektuhan talaga yung ating mga pasahero? Patuloy po yung ating koordinasyon sa local government units, lalo na po sa monitoring ng strike areas, foot traffic at availability ng alternative transport. Guided po ang lahat ng distrito sa parehong direktiba para mabilis na ma-adjust ang deployment kung kinakailangan. So patuloy po yung ginagawa nating pagmomonitor kung alin po yung mga areas na kailangan puntahan ng ating mga libreng sakay, ng ating mga patrol cars. Ganun din po meron tayong mga motor na nakaantabay para po siguraduhin na yung ating mga kababayan ay hindi mai-stranded, lalo po na ngayon na 3 araw po itong mangyayari na strike. Okay. Major, kaugnay naman po sa holiday season po, no? Ano po ba yung mga inilatag na hakbang ng NCRPO po sa inaasahang dagsa ng mga tao sa iba't ibang lugar sa Metro Manila? Ilang tauhan ng NCRPO po ba ang ipapakalat? Pagdating naman po sa ating deployment ngayon para sa Yuletide season, meron po tayong mahigit 14,000 na personnel na i-deploy sa ating mga transport hubs, sa ating mga shopping centers, yung mga areas po na kung saan mamimili yung ating mga kababayan. Ganon din po dito sa ating mga major thoroughfares at ating syempre yung mga places of worship natin, lalo pa ngayon na malapit na po yung ating simbang gabi. So ito po yung mga areas na paglalagakan natin nitong nasa mahigit 14,000 natin na mga personnel. Ma'am, kailan po ipapatupad yung full alert status ng NCRPO at hanggang kailan po ito? Maaari po kami magtaas na po ng full alert status by December 16 sa simula po ng ating simbang gabi at maaari po itong magtapos hanggang po sa araw ng Three Kings or hanggang January 2026. Ma'am, hingi na rin po kami ng update sa crime rate po sa NCR at ano po ba yung datos at ano po yung mga kadalasang insidente na naitatala? Lalo po ngayon na malapit na po yung ating, syempre yung pamimili ng ating mga kababayan, isa po sa datos na ating mga nakuha mula September 1 hanggang December 8, makikita po natin na mixed trend sa crime situation ng Metro Manila. Bumaba po yung ilang major crimes tulad ng murder, rape,
at special complex crimes na nagpapakita ng ating epektibo na preventive at investigative efforts. Binabantayan po natin sa ngayon ng ilang property crimes, partikular ang theft, robbery at physical injuries na karaniwang tumataas habang papalapit ang holiday season dahil sa mas mataas na foot traffic sa malls, terminals at commercial areas. Sa kabuuan po ay manageable naman ang crime situation at nakadeploy ang ating mga tauhan para siguraduhin mabilis ang response at hindi makakalusot ang mga kriminal ngayong Kapaskuhan. Bukod po sa pagkalat po ng personnel, ano po yung mga hakbang ng NCRPO para mabawasan po yung mga property crimes na ito? Mas lalo po nating pinalakas yung ating expanded police visibility sa mga pangunahing lugar at sinasabayan po natin ito ng 24/7 na monitoring para mabilis po yung makita natin kung ano man po ang mga pagbabago sa sitwasyon. Nakaantabay din po ang ating quick response teams para agad rumispondi kung kinakailangan habang mahigpit na ipinapatupad natin ang zero tolerance policy laban sa harassment at obstruction upang maprotektahan po ang mga commuters at operators. Kapag may biglaing pagdami naman po ng mga tao sa mga iba't ibang lugar, agad naman po tayong gumagalaw para po sa ating rapid redeployment para mapanatili po ang kaayusan at kaligtasan ng ating publiko. Okay, ma'am, mensahe at paalala niyo na lang po para sa ligtas at maayos po na holiday season. Sa ating po mga kababayan, kami po ay nananawagan na maging maingat at mapagmatsyag ngayong panahon ng pagdagsa ng tao sa Metro Manila. Pakiusap po namin na sundin ang mga abiso at agad pong ipaalam sa pinakamalapit na pulis kung may nakita kayong kahinahinalang kilos o anumang uri ng pananakot o aberya. Nakadeploy po ang ating mga tauhan, mobility teams at monitoring units upang tsaking ligtas ang inyong pagbiyahe at pagdiriwang ng holiday season. Sa buong holiday season po, asahan ninyo ang mabilis, responsive at palaging nararamdamang presensya ng NCRPO para sa inyong kapayapaan at seguridad. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO.